Big Man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Tama na ba sa kalye? Sa muli kong pag-atake, kamahal ka at pagsisisihan mo kung bakit pa kasi pinatagal ba? Hinalam na nahimik, nagamang ka pa, para mo lang nilang isa na lipilit. Di ba dati mo na sinubukan niya na pero wala maganda. Ginamit mo na mga letra, puro laban na pre ka sa larangan na nakaibigan mapakinggan ng mga kabataan para di ka tularan. Kasi nga, di ka naman nababagay sa ganito mga bagay, dapat na kawilaan. Ilan mo na, panabukat na ba pumuhalata ng mga tao, di ka pa rin nagbago. Tangina, matapagkatigil ba na namin na babili ba tagay pagpapatsabi talaga po profit to me. Ano din siya na ba doon, never been, never way, never way. Siya po sila di siya na namin. Pwede ba, patinigil mo ko sakali gusto mo tumira pabalik para masaya. Para nasa ganun ko, isa na ko ng puti, video puro ilang ang mga tataktika. Ano ba, sinabi na nakita, ano mo na pero di ka nakinig sa may babala. Pwesa ba nakatapos sa mo dito kataang, isip ko ba nakataang, nakamuda pa. Sa mga lumang bagsak na instrumento, mapapalasan, makabagong sulatan, simulan natin sa 50% para si Tagurong na po ang saugatan, pero dito para masaat enerhiya. Kung sa'yo walawas ko ng mga sumatay at sumatotal, di maestima tayo, hinigil mo ko sa laban ng itulakan, paano nyo ko nalabanan sa laro ng utakan, kung panin mga bakante niya para paupahan, kayo nung natikman nila konti ka lang kita, salibutan na nila paan nila sa lupaan, yun na rin siguro yung nag-iisang dahilan, bakit pinili na balik ako sa sagupaan, ako'y para siyang sandigbaan, ay gustong tapusin sa mapayapang usapan, magindigan lang inupisahan mo na silipin ng larawan, ng iyong katapusan, bakit stilo ko wala sa Kamasutra, pag tumira to nila, nabasan yung pasukan ng mga dugo, para ka tinatagusan, pero di maagapan kahit meron pa sa door, kung di nyo ko kilala, ako isang kolektor na mga pumunang para sa akin, aparator, tagabira ng mga tirador, makito ng paglalakbay ko, mga transporter, mga rides ko, ay lagi, try malang optimus ko, na nasi transformers, di karaniwang vampira na para subli, tawagin mo kung di mo, kaya professional kulitin, pag nagulan talalakad lang, malagay ko, kaya kung parakinig, mag-ipot ay lakas mo, tangina mo, bakit ka pa ng pangalan sa mundo, o tagalit ako, gayo pa ko, wala ka, umabot ako sa puto, nakakawalang gana, ako niiyak, balik ako na sa kita, gagaran sa buka, parang kesong sariwa, kirot kay mapalatan, luka mo, parang usa mo po, sana suka, pasuming sigaw, kaya mo, akala mo tapos na, sobrang takot mo, kaluluwa mo kumagpinaya, kaya pagkabata, sagat-sagat sa yaba, o na pres-pres, takina mo ka, labas mo ang tapa, ilalagay mo ulo mo sa magdilang na garapo, ang bangwata mo ay bilang nakasubo ng magkapono, tagagawin ko yung pagtulawat mo sa awa, sa nanonood ang luha nakatagasawa, makaluman na bagsakan ng iba, bagsak ko dito, bawat barit at taguso sa bungo mo ang sudito, at turong, kapag hindi nakapagtipito, itla ang pumulagtas sa pagdiling na panyingin ko, sa tingin mo, kayo na pinakamalakas, mga ungas na puro kaya nga't madalas, umastakaling nasa tugatog at nasa taas, pero di tayo sabay ang nibelong aming antas, saking tanggal yung angas mo kapag nagkasubukan, walang panamay ang Good day mga ka-airsoft. Good evening po. Good day mga kabigman. Okay, today, review and unbox. Habang natin to for tonight, no? Tonight's vlog is for our ka-airsoft from, Chaong. Chaong, Quezon Province. Si Sir Roy Martin, no? Nagulat lang ako kasi biglang nagising tong unit na to, no? Biglang may mga naghanap, biglang may mga nag-request. The Desert Eagle, the Lord of all pistol, okay? The Lord of all pistol, the Desert Eagle, okay? At saka si Sir Marvin, no? Desert Eagle na Deadpool Edition. Yung nakikita nyo, ito, no? Papakita ko sa inyo. This is the Desert Eagle block. Laki, no? Okay. This is the Desert Eagle block. Para lang makita nyo, no? Kung ano ba yung itsura ng Desert Eagle. Kung itatabi natin sa mga standard na unit, no? Sa mga standard na unit like halimbawa Glock. Medyo maglaro tayo, no? Okay, kung itatabi natin siya sa Glock, halimbawa Glock 17 or Glock 18, at saka pag itatabi natin siya sa mga kay John Wick, no? Itatabi natin siya kay John Wick. Okay, this is the John Wick 5.1, no? Ayan, John Wick 5.1. So, this is the Desert Eagle na color block. Okay, no? Kung ito si John Wick,
Ito si Desert Eagle color black. Ayan. Dahil pagpapantayin ko mga ka-airsoft. Ayan, yan. Okay. Yan, ganyan kalaki, ganyan ka-jumbo, ganyan katindi, ang tinatawag nating Diyos. Okay? The Lord of all pistol, the Desert Eagle. Okay? Yan si John Wick. Okay? Itatabi naman natin siya ngayon kay Glock. Subukan natin itabi kay Glock, no? Okay, this is a Glock 18. Same size as the Glock 17. Parehas lang sila ng size. Okay, no? Nagmukhang baby, nagmukhang bata, si Glock 17 and 18. Yan, ganyan siya kalaki. Yan yung pagkakaiba ng laki nila, no? This is the Glock and this is the Desert Eagle. Kaya what do you expect sa ganitong unit? Expected mo na talagang malakas, okay? So, this is the black version. Napakaganda niya, elegante. Napaka-elite, yung dating ng color niya is, kumbaga, parang sabihin natin tong black is beautiful. Okay? Napakaganda ng black edition niya, di ba? Okay, then, ito yung unit ni Sir Roy Martin of Chaong, Quezon. Okay? Wala akong idea kung saan yung lugar dito ni Sir Marvin, ha? Desert Eagle, the Deadpool. Okay, pakibigay nyo nga sa akin. Plus, this is the Deadpool edition. Pag sinabing Deadpool edition, limited edition to. Kung yung black is just a ordinary version of the Desert Eagle, itong Deadpool edition is limited edition. Okay? Ayan, baka tanongin nyo kung sino mas malaki. Parehas lang yan kasi parehas Desert Eagle yan. Eh. Okay, see? Yan. Okay? Yan, this is the Deadpool edition. Para doon sa mga huling pumasok, comparison lang This is the Glock 17-18 standard dyan. And this is the Desert Eagle. Pinagpapantay ko lang yan. Ayan. Okay. Yan yung comparison, yan sila, no? Yan ang pagkakaiba. Okay, yan. Yan, okay. Ngayon, mga airsoft, ito yung i-demo and test fire natin in just a while, okay? Dahil to sa mga request ng mga ating ka-airsoft, ihahabol natin ngayon yung for shipping. Okay? Bago ko makalimutan, Lucas, tanong mo nga sa mama mo yung ibabalot, yung gas, tsaka ilang bala yon, yung sa ano ba yun? Kalumpit. Yeah. Baka makalimutan kasi. Okay, so this is the Desert Eagle. Ito yung demo and test fire natin. Unit ng ating ka-airsoft, okay? Sir Marvin, no? Wala akong idea kung saan ito yung location. Wala nakasulat Pero yung isa, yung color black, this one is kay Sir Roy Martin, okay? Roy Martin of Chaong, Quezon. Ito po yung ide-demo and test fire natin ng maya-mayang kaunti. Okay? But for now, mga ka-airsoft, sagot muna tayo ng konting frequently asked question. Na-miss ko to no? Sasagot tayo ng konting frequently asked question. Ito yung mga frequently asked question. Ito yung mga daily na encounter natin, na tinatanong ng mga ating ka-airsoft sa atin, no? Yun nga, dahil hindi ako gano'n nakapag-live kanina, so, ang dami kong pending na frequently asked question. Okay, ito yung sagutin natin. Okay. Number 1 question. Big man. Si Sir Ray. Okay, sa atin bumili to last month. Okay. Big man, bumili ako sa ng Glock 18. Nung nag-chrono tayo, ang result ng chrono is 360. Glock 18 color black. Yung pinsan ko is bumili sa online. Glock 18 din, color black din. Ano to? Nagugulan ako. Gen 3. Gen 3. Yung akin, Gen 4. Okay. Ulitin ko. Ang gulo ng question. Big man, bumili ako sa'yo ng Glock 18. Okay. Color black na Gen 4. O, yun. Okay, Okay. Yung pinsan niya raw, bumili sa online ng Glock 18
Na Gen 3. Okay. Magkaiba pala. Yung binili sa atin is Gen 4, yung binili sa iba is Gen 3. Yun, nagets ko na. Okay. Bakit ang chrono nung kanya is 310 only? Bakit chrono nung akin is mas mataas? 350, minsan nagti 360 pa. Anong pinagkaiba? Parehas naman Glock 18. Okay. Sige. Sagutin natin to. Okay, no? Guys, yung pagiging Gen 3 has no something to do sa pagiging Gen 4. Okay? Ibig sabihin, hindi ko mo Gen 3 mahina. Hindi ko mo Gen 4 malakas. Pwedeng magkabaliktad dyan, no? It's just that meron talagang mga unit na minsan, lagi kong sinasabi sa inyo to, talented. For example, ganito. Let's say meron 10 Glock. 10 Glock. Lahat yan ite-expire natin at the same condition ng lamig, ng paligid. Lahat yan ite-expire natin ng same grams of BBs. Lahat yan ite-expire natin na out of the box, galing sa box, no? Lalagyan lang natin lahat ng silicone oil, lalagyan lang natin ng pare-parehas na gas. 10 yan na Glock 18, hindi yan pare-parehas ng chrono. Okay? Sana naintindihan nyo, ha? Let's say, ulitin ko, meron tayong 10. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat yan pare-parehas ng bala, lahat yan pare-parehas ng gas na ilalagay natin. Ngayon, lahat yan i-chrono test natin. Hindi po pare-parehas ang magiging result niyan. Merong isang malakas dyan, merong isang mahina, merong sakto lang, merong super-duper ang lakas. No? Magkakaiba po lahat ang lakas niyan. Never in the history of airsoft na merong isang batch ng pistol na same brand, same model, nagkapare-parehas ng chrono. Ngayon, sir, to answer your question, kung nagkataon na pumalo siya ng 350 up to 360, pasensya na kayo, hindi ko na matandaan to kung sino to, no? Pero tanda ko yung name, yung pangalan and unit, hindi ko na matandaan, no? Okay, kung krinono natin pumalo ng ganun, good. Actually, malakas na yon para sa isang Glock 18, ha? Kasi normally talaga, mga 340, 350, ganun. Ngayon, kung yung sa pinsan mo na binili sa online, 300 lang ang chrono, ano yun? Kumbaga parang, yun na yun, no? Yun na yun. Kung yung sayo, malakas ang chrono, yun na, yun rin yun. Kumbaga wala tayong magagawa doon, no? Kung 300 ang chrono nun sa kanya, siguro merong mga konting glitch na kailangan i-correct, no? Since binili kasi online yan, hindi ko alam yung status ng unit, no? Pero malamang sa malamang, kung nabili online, hindi pa naka fine-tuning yan. Okay? Diyan pumapasok yung fine-tuning na tinatawag, no? Tinotono, inaayos yung mga glitch. Okay? Dito kasi sa amin, bago ibenta yung unit, dumadaan sa gunsmith. Ano ba yung gunsmith? Ang gunsmith is yun yung nag-check ng unit, gumagawa ng unit, nag-aalis ng glitch, nag-tune ng unit. Diba? Yon. Kung tawagin yan, fine-tuning. Aayusin niya yung mga imperfection ng barrel. Halimbawa, kulang sa adjustment, i-adjust niya. Let's say, paling yung bala, di ba? I-adjust niya. Ano pa ba? Halimbawa, kailangan linisan ng inner barrel, kailangan ipapolish niya. Yan yung responsibilidad na ginagawa ng ating gunsmith. Fine-tuning. Kumbaga, tinotono niya yung unit doon sa pinaka-effective way nito. Okay? Sana na-gets nyo, ha? Kumbaga, yung unit from the manufacturer,
okay na yon. Pero, meron tayong madalas nakikita doon na glitch. Glitch, ano ba yung mga glitch? Kung tawagin, parang may mga minor correction na dapat gawin. No? Normal yan sa isang brand yung unit. Okay, kung yung shop na binilan is online, malamang yan, hindi nagdaan sa Gunsmith yan, as is yan. No? Kaya yung atin, mas mataas yung FPS, it is because dumadaan na yan sa Gunsmith bago nyo pa man din makuha, mabili yung unit. Na-itono na natin yan, kumbaga, yung mga imperfection, nagawa na natin. Which is, yun ang wala doon sa iba, no? Sa iba kasi, halimbawa, kinuha nila yung unit sa supplier nila, di ba? Diretso benta na yun. Lalo na yung mga pre-order. Kasi marami akong nakikita mga pre-order, so, wala naman sa kanila yung unit, no? Mag-a-ads lang sila. Hindi ko alam paano sila nakakapag-ads, no? Yun, basta mag-a-ads lang sila. Tapos, pag nag-down payment na kayo, saka pa lang nila kukunin yung unit. Kaya, yun din ang dahilan kung bakit merong mga nabibiktima ng mga online seller na nagbayad na kayo, tapos ilang weeks na, or minsan umaabot pa ng 1 month, 2 months, wala pa sa inyo yung unit. Kasi, pre-order yung na-orderan nyo. Kumbaga, wala siyang unit talaga. Wala siyang available unit, hindi tulad nito. Ngayon, ang tendency, pag nagbayad ka, saka pa lang siya hahango ng unit. Saka pa lang siya kukuha. Kaya tumatagal, kasi minsan nangyayari na walang available noong unit na nire-request mo doon sa supplier niya. Yun. Halimbawa, nag-order ka ng Desert Eagle Black. Okay. Ngayon, nag-order ka ng Desert Eagle Black. O, sige, pinag-payment ka na niya. O, bayad ka na. GCash, Palawan, BDO, BPI. Okay, hindi mo alam na yung unit, kukunin pa lang niya. Diba? Kukunin pa lang niya doon sa mismong supplier niya. Wala pala siyang available na unit. Okay? Ngayon, ang pinakamasakit na part nito, pag yung supplier niya walang available na Desert Eagle na maibigay sa kanya, magba-bounce back sa inyo yon. Hindi niya muna maipapaship yung unit. Di ba? Hindi naman niya sasabihin sa'yo na sandali lang sir, wala pang stock, kasi baka bawiin mo, di ba? Baka bawiin mo. Kasi you were expecting na merong available, di ba? Yan yung mga kinakaharap ng ating mga nagsulputang online seller, no? Yan. Ang sad part pa dyan, pag yung unit, kakukuha mo pa lang, tapos nasira. E di magbe-message ka sa kanya ulit, sir, bakit sira to? Yun na. Diyan na lumalabas yung mga reklamo na sinisin mode na lang sila. Okay? Diyan na lumalabas yun, yung mga reklamo na hindi na sila raw pinapansin. Kaya dumarating yon, yung mga reklamo ganon, sinisin mode na lang sila, hindi na sila pinapansin, dahil nga, wala nang magagawa itong seller nyo, yung dealer na inorderan nyo. Ayun. Okay, no? Yun lang. Just to answer the question, bakit daw mas malakas yung nabili sa amin ng ating ka-airsoft, pero yung pinsan niya bumili raw sa online, same lang daw, Gen 4 and Gen 3, pero Glock 18, same lang daw na Glock 18, mas malakas daw yung kanya. Just to answer your question, yung Gen has not something to do with the FPS. Yung Gen is just a generation, no? Parehas pa rin yan ng laman loob. Parehas ng hammer set yan, parehas ng half-up rubber yan, unless in-upgrade, parehas ng inner barrel yan, no? Ang pinagkaiba lang yan, yung slide, yung looks lang. Pero, parehas ng laman loob yan. Kaya, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 has not something to do with the FPS ng unit. Okay? Yun. Okay. Naitawid ko yun. Nasagot ko ng maayos. Okay, no? Oh, before tayo continue, shoutout ko muna to.
Ang dami nagtatanong ng presyo, mag-PM po kayo, no? Okay. Ito, Jason De Los Reyes, sabi niya, Boss, magandang gabi po. Shout out po. San Andres, Quezon Province po. Jason De Los Reyes. Ito, yung kumuha. Sir Jason De Los Reyes, hello po sa'yo, no? Kamusta na ba yung 1911? Dumating na ba sa'yo? Tapos, kung dumating na sa'yo, sir, you know the protocol, no? You know the protocol, send mo lang sa amin, then, para maayos ang ating maging transaction, no? Okay, Sir Jason De Los Reyes, send mo sa amin, ha? Okay, then, Michael Onchenko. Good evening, Big Man, sabi niya, no? Pa-shoutout, Boss Big Man, from Mabalacat, Pampanga. Hindi ko masya-shoutout yan. Hindi ko alam yung pangalan mo, Boss. Chinese character, no? Gandang hapon, Big Man, from Kingdom of Saudi Arabia, Roland Loria. Hello, Sir Roland Loria, no? Okay, shoutout po. Watching from Daang Bantayan, Cebu, Shun Archier Areglo, no? Hello, sir. Hello, sir, Mr. Areglo, no? Pa-shout out, Idol Laguna Bay, kani Raine Asilo. Okay. Ayun, okay, no? Dinededma ko na lang yung mga nagtatanong ng magkano, no? Kasi alam nyo naman na hindi dapat magtanong sa page kung magkano, di ba? Boss, good evening. Sabi ni Mr. sa Bugaa, Gilier, sa Bugaa. Okay, no? Good evening, PJC. Good evening, watching from Davao City, sabi, no? Jans Gonyoka, isa pa, iba-block kita. Pasensya na, no? Fina-flood mo ko, tanong ka ng tanong ng presyo, okay? Hindi to tanungan portion ng presyo, okay? Vlog to, kaya hindi ko dapat sagutin yung tanong mong presyo, okay? Shoutout Idol Big Man from Hong Kong, Wilbert Valdez Lascota, okay? Boss, wala pa po, pero wait ko lang. Salamat, boss. Lalo na napakaganda sobra. Di ako nagsisi. Doon sa unit, nakita ko lang sa video you. Okay, no? Okay, labas ka isa nun. Ano pa? Yun yung D-Day. The day, no? Okay, no, mga Airsoft. Okay, dako na tayo rito. Actually, dami ko pa sanang gustong sagutin. Pero, medyo nasa isip ko, tapusin ko muna to, i-live ko na, i-demo ko na, then mamaya magsagutan tayo ng kwentuhan portion, tanungan po. Kwentuhan session, tanungan portion. No? Okay, ito yung unit, Akin na. Ganito yung unit, Darating sa iyo yung unit, ganito, boss. Siyempre, naka-bubble wrap, no? Yan, naka-bubble wrap, tapos, ito yung box. Sa box pa lang, special na. Bubuksan natin. Okay, sa loob, nandun yung wooden box, no? Ayan, ito, medyo may kabigatan. Ayan. Ito yung wooden box, no? Ito yung mismong box niya. Okay? Then, disin ko lang itong mga gulo-gulo. Okay. Ayan. CD ka dyan. Ayan. Ngayon, ito yung wooden box niya. Ayan, tignan nyo yung lock, Ayan. Ngayon, aalisin mo lang to. Itataas mo lang to. Okay, then, boom! Okay, ganito yung darating sa'yo, boss, okay? Merong shell na, ilan ba yan? 2, 4, 6, 7. Yan, yung shell na yan, mukhang akala mo, mukhang totoo, di ba? Pero hindi naman siya. Walang laman yan, no? Walang laman yan. The best kasi to, pag i-display mo, no? Pag i-display mo, tapos, once in a while, gagamitin mo, okay, ayan. Yan. Limited edition to, mga ka-airsoft na, ayan, 1944, commemorative, 1911, no? Kaya itong unit na to, nasa history, no? Hindi na natin maaalis sa history to, nangyari na. Ngayon lang nilabas to. At hindi maglalabas dito the next month, the next year, hindi na. Ngayon lang. Kaya yung mga naka-avail nito, kasi 10 lang to, no? So far, ang natitira sa akin, kung di ako nagkakamali, parang 4. 4 na lang, 4 na lang ang natitira nito. Kaya yung mga naka-avail nito,
jackpot kayo. Tandaan nyo, yung presyong pagkakabili nyo, okay, 5 years from now, 3 years from now, 4 years from now, 5 years from now, 6 years from now, ibang-iba ang presyo nito. Ibang-iba na ang presyo nito. Kaya, jackpot talaga yung mga nakakuha nito sa atin. 10 piraso lang to, no? High-end Taiwan po ito. Hindi po to budget meal, no? Hindi to, walang ganito sa Binondo, walang ganito sa Recto, walang ganito sa Quiapo. Okay? Itong unit na to, talagang best of the best, kung tawagin. Okay, start tayo. The Lord of all pistol, the Desert Eagle. Okay, this is the Desert Eagle, para doon sa mga late. Okay, Desert Eagle, then the Glock 18 and Glock 18-17, yan, ganyan. Yan yung pinagkaiba nila. Napakalaki niya. So, expected mo na, kakambal nung malaki na yan is malakas, no? Kakambal ng pagiging malaki is yung pagiging malakas ng unit, okay? The last time na nag-demo tayo nito, talagang animal siya, no? Okay, by the way, ang Desert Eagle is capable of 12 kg and 14 kg plus the CO2. Capable siya. Kaya lang, it's just happened that wala tayong available na magazine ng Desert Eagle na CO2. Kaya ang gagamitin lang muna natin is yung mga available natin na stock magazine niya na pang 14 kg at saka pang 12 kg. Okay. Wala kayong alalahanin kasi full metal to mula taas hanggang baba. No nonsense tong baril na to. Hindi mo siya pwedeng biruin, hindi mo siya pwedeng ipangharot, hindi mo siya pwedeng ano ba to? Yung pang trip lang, hindi pwede. Kasi ito yung Diyos kung tawagin. The Lord of all pistol. Nakakatakot talaga to. Alam nyo, share ko lang sa inyo, no? Every time na ginagamit ko to, every time na pinapaputok ko to, takot ako dito sa unit na to. Takot ako dito. Sa recoil pa lang niya, napakalakas. Sa FPS, na kaya niyang gawin, napakalakas. Natatakot ako dun sa pwede kong tamaan. Kasi lalo na, halimbawa lang, no? Nagkataon na, nagpa-firing ako, tapos nag-bounce back yung bala. Sa lakas nito, biruin mo, tumutungtong minsan to ng 500 FPS. Using 12 kg, using 14 kg, nagpa-500 FPS siya. Using 0.20 grams na BBs. Lalo na pag naka 0.25 siya o kaya 0.28. Just imagine yung damage na kaya niyang gawin, no? Okay? Kaya mga ka-airsoft, kung naghahanap kayo ng rare, very rare, naghahanap kayo ng malakas, matikas, malaki, wala na kayong hahanapin pa. Nasa harapan nyo na. The Lord of all pistol, the Desert Eagle. Okay. Ngayon, itong block na to, unit ni Sir Roy Martin of Chaong, Quezon. Ito yung i-demo yung test-fire natin. Okay, let's begin. This is the magazine. The magazine, maximum of 30 rounds. Yan ang kayang i-load ng magazine niya. Maximum of 30 rounds. Okay? Ngayon, yung unit na to comes with a special type of reloader. Kung tawagin to, reloading stick. Reloading stick, no? Kumbaga, hindi siya yung ordinaryong pinapump na gano'n, no? Mas okay ito, mas maganda to, no? Okay, then, ito na. Reloader, reloader natin, silicone oil. Reloader. Okay, yan. Okay, kung mapapansin ninyo, yung reloader niya, 5, 10, 15. Okay, ibig sabihin, pag nando ka sa 15 BBs yung laman. Okay, lagyan lang natin ng bala. Yan, okay, yan o. Okay, 15 BBs. So, nilagay mo na siya sa stick, no? Ngayon, ito yung magazine, kailangan stable ka, ipatong mo tong stick. Patong mo, okay? Isakto mo. Tama ba ako? Yan, isakto mo. Tapos, merong pusher. Kung tawagin to.
Taga-push siya. Ayan. Okay. Itutulak mo yung bibis. Yun. Okay. Ayan na. Wala na. Yung nandito sa stick, nandito na sa loob. Yun. Kakaiba ang paglo-load talaga nito. Special kasi, syempre, what do you expect? Special nga yung unit, di ba? Okay? Napakalupit ito. Mamaya, tignan nyo, pag i-fire na siya, tignan nyo yung kung gaano kalakas, kung gaano katindi yung recoil. Okay? Ngayon, so this is the green gas, sorry. This is the silicone oil. Press natin yung valve. Press natin yung valve. Lagyan natin ng silicone oil. Okay? Ayan. Ayan, okay? Ayan, yan. Lagyan sa output valve. Then, lagyan din natin sa inlet valve. Inlet valve, nasa baba. Ayan. After that, lagyan natin siya ng gas. Gamit ko 14 kg. Compatible siya dyan. Upside down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 seconds. Okay na yun. Kasi ano lang naman to. Demo lang naman. Pero ikaw, pag nakuha mo to, Sir Roy Martin, pwede mo namang gawing 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds. Bahala ka kung ilang seconds mo gusto as long as nag-e-enjoy ka at hindi ka nagsasayang ng bibis. Go tayo dyan. Okay? Pasok! Kasa. Tignan nyo kung gaano kalaki yung niya. Bunganga. Then, bitaw. Ready to fire. Okay, Luke? Magpa-fire si Lucas. Tignan nyo maigi mga kayo. Akin na yung kape ko. Ayan. Okay, firing. Mayanig ka, brother. Yung mayanig ang katawan ni Lucas, yung mayanig yung mga kalamnan ni Lucas. Ganong kalakas to, no? The Desert Eagle, the Lord of all Pistol. Hindi ko na lang siya makrono ngayon dahil ang lamig na niya. Dahil nga aircon dito sa shop. Hindi ko siya makrono ngayon. Hindi ko rin makukuha yung eksaktong krono niya. Okay? Pero normally, ang krono nito, around, gumamit ako 14 kg, no? Around 490 to 530 ang krono nito, no? Using 0.20 grams. Okay? Yan. After that, indication na wala ng bala, kaya nag-open bolt. Release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing that trigger. Yun. Tapos unit na to is for shipping na going sa ating ka-airsoft sa lugar ng Chaong, Quezon. Okay, bago yung unit, bago itabi, punasan muna. Tapos, ito. Meron siyang output valve nga pala, no? Pag tapos ka na maglaro, huwag mo agad itatabi. Pasingawin mo to mas maganda. Pasingaw. Okay na? Okay, Lucas, punasan, then i-box. Okay. And now, for the main event, no? This is another Lord, the Lord of all Pistol, the Desert Eagle, Deadpool Edition. Ano ba yung Deadpool? Di ba ano yan? Parang, ano ba yung Deadpool? Marvel? O Capcom? Medyo ano nga, please mga ka-airsoft, i-educate nyo nga ako. Ano ba ang Deadpool? Marvel yan? No, Marvel daw, no? So, parang sila Iron Man siya, sila Spider-Man. Pinunasa mo? Okay. Para siyang sila, yun, Deadpool Edition. Parang ano yan? Hero. Di ba? Parang, alam ko, tumutulong yan di ba, no? Tumutulong din. Yan. Yun, Deadpool Edition. Ayan. Hindi namin sinadyang gasgasan, hindi namin sinadyang lagyan ng mga design na pula na ganyan. Hindi. Ito talaga yung original version ng Desert Eagle na Deadpool Edition.
Ayan. Asan? Ano? Marvel? Yan, yan. Ganyan siya, di ba? Okay, what good and special about this? Yung kanina, yun yung Desert Eagle na original edition. Standard. This one is the Deadpool tactical version. Okay, no? Makikita nyo, may rail siya sa taas para sa inyan. Halimbawa, gusto mo siyang lagyan ng scope, pwede yan. Meron rin siyang rail sa baba. Gusto mo siyang lagyan ng flashlight, ng laser, gusto mong gawing loaded siya, meron kang lalagyanan. Merong nakaabang na pwede mong paglagyan. Okay? Look at the compensator. Ang ganda ng design niya. Ang ganda ng exhaust, no? Yung labasan ng hangin na yun sa compensator niya. Isa sa napakaganda yan, nakatangian niya na meron siya. Okay? Then, kompleto pa rin ang markings. By the way, no, ang Desert Eagle is 1:1 replica ng tunay. Ang Desert Eagle na to is fully licensed, no? Ang kumpanyang gumawa sa kanya is Cybergun, no? Fully licensed by the, basahin na nga lang natin, by the Magnum Research Incorporation. Hindi ko ganun basta kasi merong, merong pintura, oh. Pero Magnum Research, no? Naka-base yan. Hindi, ganito. Basahin ko. Mahirap na. Kuha tayo ng ito, ng silver, no? Okay, no? Ayan, ito yung silver edition niya, no? O, diba? Okay. Okay, basahin natin, ha? Desert Eagle Pistol, okay, Magnum Research Incorporation, Pilager, Minnesota, USA. Oh, yan. US talagang Desert Eagle, no? Then sa kabila, Magnum Research Incorporation, ayun pa, na Minnesota, USA. So, nasa Minnesota siya, no? Grabe, ganda, no? Okay. Yan, lupet, no? Grabe! Okay. Dandahan, balik mo yan. Okay, so this is the Deadpool edition. Unit ni Sir Marvin, no? Napakagandang unit nito. Napakagandang investment nito, no? Kasi ganito yan. Bakit sabi mo, Big Mom, magandang investment? Ano ba yung alahas? Hindi to alahas. Pero ganito kasi. Pag kasi ito ang binili mo, yung mga gantong unit, kumpara mo sa mga Glock, ha? Hindi, I'm not saying na pangit ang Glock, ha? It's just that compare mo nga dun sa mga ibang mga unit, ito kasi mga unit na to is limited edition. Okay? Hindi normal na makikita mo na laging may ganitong unit. Actually, kahit pumunta ka sa mga store, sa mga ibang store, ibang hobby shop, wala ka makikitang ganito. Desert Eagle, no? We are proud na isa ang big man sa nagkikater ng ganitong unit, ng mga ganitong unit na ka-high-end na ganitong unit, no? Bihirang-bihira kasi nagkikater ng ganito. Okay, itong unit na to is bihirang-bihira mo rin makikita. Hindi regular, hindi lahat na nag-airsoft merong ganito, no? Dahil nga ito, limited edition lang to. Kumbaga, maybe wala sila nito kasi hindi nila type yung ganito kalakas. Maybe baliwala sa kanila yung mga collector's edition, 'di ba? Yun ang mga dahilan diyan. Maybe wala silang interest mag-collect nito kasi yun nga hindi rin naman nila magagamit kasi player sila kasi ban to, no, sa mga game site. It is because masyado siyang malakas kumpara dun sa ginagamit ng iba. Kasi ganito yan, hindi naman pwedeng malalakas lahat ng gamit nyo, di ba? Hindi pwedeng, yung ibang gamit, Glock lang, which is 300, 320 FPS. Then, bigla mong gagamitan sila ng sidearm mo. Ganito, Desert Eagle, na nasa 500 FPS. Hindi naman pwede. Di ba? Hindi ka papayagan nun. Pag ganun ang ginawa mo, hindi friendly yung game. Nakakainis yung game. Nakakainis maglaro pag ganun ang senaryo. Okay? Sana na-gets nyo, ha? Itong unit na to, is siya, ganito. Masarap kasi maglaro. Masarap maglaro kung friendly
yung environment. Diba? Pero kung yung environment, yung nilalaroan mo is ang nangyayari, sakitan, wag na lang, di ba? Parang hindi magiging friendly. Halimbawa ganito, no? Halimbawa, sakitan yung game. Pag sinabing sakitan, yung malakasan, pikunan yan. Magkakapikunan dyan. Later on, bago kayo mag-iwa-hiwalay, himbis na, halimbawa, kasi karamihan dyan may sasakyan, di ba? Siyempre, hiwa-hiwalay na kayo. Himbis na, bro, thank you thank you, nice game, bro. Next week ulit, or invite ka namin ulit sa game dito sa Laguna naman tayo. Invite ka namin ulit, ha. Ayun. Imbis, pag yung game healthy, ganun na magiging, paalaman nyo. Kumbaga, nagpapaalam ka na, then, ini-invite mo pa siya. Bro, next week ulit, ha. Huwag kang magsasawa, huwag kang mahihiya, feel free dito sa game site. Ganun yan, di ba? Kasi, maganda yung hiwalayan nyo kasi, naging maayos yung game, yung laro. Pero just imagine, mandadaya ka. Halimbawa, ang sinabing requirement is 420 to 450. Tapos bigla mo silang gagamitan ng rifle mo or pistol mo na 500 to 550. Okay? Siguro kung yung newbie, hindi nila alam yun. Sabihin nila, ang sakit. Yun lang masasabi nila. Pero kung pro, which is maraming pro, di ba? Alam nila yung sakit ng 420, parang ako, alam ko yung sakit ng 400, ng 300, ng 450, ng 500, ng 550, ng 600. Alam ko ang damage nun, alam ko ang sakit nun. Kumbaga, hindi mo ako kayang paikutin dun. Di ba? Ngayon, kung alam kong nandadaya ka, may requirement tayo eh. Tapos, hindi mo sinunod, nag-adjust ka, nagpalakas ka. Alam ko, nandadaya ka. Hindi magandang magiging pagpaalam natin. Baka, pagtapos na yung game, paalis na tayo doon sa game site, kahit makatabi kita, makasalubong kita, hindi kita babatiin. Diba? Kasi you are not worth. Diba? Hindi ka worth para doon sa next game. Diba? Hindi ka worth para imbitahin ulit. Kasi bakit? Kasi nandadaya ka. Yung, ganun yun. Kaya dyan na pumapasok yung hindi na healthy yung game. Bandang uli, pag hindi na healthy yung game, lahat ng naglalaro, tatama rin. Diba? Ganun naman yun eh. Tatabangan ka na. Wala. Pangit yung mga kalaro ko, hindi na ako pupunta ron. Ganyan yan. Wala, pangit yung mga kalaro ko. Bully sila. Binuli nila yung mga hindi marurunong. Di nabawasan na tayo sa community ng airsoft, di ba? Pero pag yung game is healthy na tinatawag, healthy, ang sarap nun, di ba? Kasi, magpapaalam kayo sa isa't isa. Nando ka na sa sasakyan, kakatukin ka pa niyan sa bintana mo. Bro, nice playing, nice, nice game. Invite ka namin sa susunod na week or sa susunod na laro, invitational game. Sa Laguna naman tayo or sa Batangas tayo, bro, dayo tayo. Di ba? Ang sarap nun. Sarap sa pakiramdam nun, di ba? Nilapitan ka pa, in-approach ka. Pero kung sa tingin mo, mandaraya ka, nandadaya ka, sa tingin mo hindi healthy yung game, hindi ka lalapitan nun. Bandang huli yan, magpapaalam kayo sa isa, deadmahan. Kasi bakit? Kasi pangit yung laro eh. Pumangit yung laro dahil sa isang anay, sa isang player na tulad mo na walang disiplina. Diba? Bakit? Kasi ang gusto mo manakit. Gusto mo magyabang. Meron nga tayong sinusunod na rules. Diba? Kaya ganito yan. Ang pag-airsoft, sa totoo lang, sa akin, hindi mahalaga yung FPS ng baril ko eh. No? Ako, mas gusto ko nga ngayon, yung FPS, yung requirement, mas mababa pa ako dun sa requirement. Diba? Para makasigurado ako na nakakasunod ako. Ayun, no? Yung iba kasi gusto FPS, papalakasin nilang gusto para makakapanakit sila. Which is pangit eh.
Ako, ano lang to, sana maubuksan ko yung mga ano nyo, yung mga isipan nyo. Tama yung chill-chill lang. No? Tama na. Pag chill-chill lang, hindi pa hirap yung unit mo. Hindi pa magastos. Bakit magastos? Kasi syempre, the more na nagpapalakas ka, the more na yung unit mo napepwersa, nagiging sirain. Diba? Pero kung chill-chill lang, kaya-kaya ng unit mo yan. Baka yung unit mo tatagal. Diba? Yan. Way back kaya yung mga rifle namin dati, hanggang ngayon buhay pa. Kasi, sa sobrang mahal ng gunsmithing dati, sa sobrang hirap ng pera dati, sa sobrang hirap ng pyesa dati, naging stock nga lang yung unit namin hanggang sa dumating tong, 'di ba? Itong year na to na ang dami ng parts. No, pero way back talagang ano, kung ano siya nung binili mo noon, yun pa rin siya. 'Di ba? Hanggang ngayon. Kaya nga doon ko na pag-aralan na hindi advisable bumili ng China that time. Kasi bumili kang China, then i-upgrade mo. Sandamakbak na perang lalabas sa'yo. No? Kaya ako, namulat ako way back that time. Bili ako yung mga mid-class and high-end na Lonex, GNG. Yan mga unit ko nun eh. LCT, BFC, yan yung mga unit ko nun. Masira man, matagal. No? Siguro mga 3 beses hanggang 5 beses nang nasisira yung China, yung low budget, pero siya hindi mo pa siya masisira. No? Lalo na kung tama naman yung paglalarong ginagawa mo. Hindi mo siya kayang basta sirain, no? Okay. Okay, test fire na natin to, okay? This is the Desert Eagle Deadpool Edition unit ng ating ka-airsoft na si Sir Roy Martin. Sir Marvin. Desert Eagle na Deadpool. Yung kanina, yung Black Edition kay Sir Roy Martin. Nagkamali lang ako. Okay? So, release the magazine. Then, lagyan natin ng silicone oil ang output valve. Spray konti. Okay. Then, inlet valve. Okay. Then, tulad kanina mga ka-airsoft, nilagyan ko siya ng gas. Ano yung nilagay kong gas? 14 kg. Okay? Centro, then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 seconds. Enough na yan para sa isang full rounds. Ha? Ngayon, ito yung loading stick ng Desert Eagle. Tulad ng sabi ko, kakaibang mag-load dito dahil, nasa reloader? Dahil kailangan may loading stick ka, no? Okay, pump mo lang hanggang sa, ayan, magkaroon ng bala. 30 rounds maximum na pwede rito mga ka-airsoft. Then, ayan ha. Hold it tight, then push. Yun, okay. Yung balang inilagay mo sa stick, nandito na sa loob. Ganun lang siya kadali. Ngayon, lagyan pala natin oil. Kasa, ilak. Ano yung nilalagyan ng oil? Yung nozzle niya mga ka-airsoft. Yung nozzle, then hayaan mong dumaloy pababa, no, para malubricate lahat. Release, then rest. Okay. Pasok. Kasa. Ready to fire. Lucas, firing. Boss, ok lang babili ng ENC ng mga pistol, Ezekiel, Kaadan. For me, it's a big no. ENC pistol, for me, pasensya na, no, wala, I don't mean to hurt the brand. I don't mean to destroy the brand, pero I'm a vlogger, no? I'm a vlogger. Obligasyon kong isiwalat yung review, no? I'm speaking here not as your seller, as your dealer. Whenever I'm doing the vlog, I'm speaking as with the heart of a vlogger, no? Kailangan as a legit vlogger, kailangan kong isiwalat yung advantage and disadvantage ng bawat unit. Hindi pwede yung puro pros lang. Kailangan pros and cons, downside, upside ng bawat unit. Okay? Yan ang tatak ng isang legit na vlogger. Pag ang pre-nomote ko ng pre-nomote is okay yan, the best yan, ayos yan, maayos yan, negosyante na ako nun.
Okay? Pag nagbablog ako, hindi ako negosyante. Pag nagbablog ako, vlogger ako, kailangan kong sabihin yung totoo at saka yung totoo doon sa unit. Maganda man or pangit. Okay? Ngayon, tinatanong ako, sasagot ako. Ok lang bang bilhin ang ENC ng mga pistol? Okay lang kung malawak na yung kalaman mo sa airsoft. Pagkabili mo, nasira ngayon, kaya mong gawin. Pero kung newbie ka, huwag kang bibili niyan. No? Sinasayang mo lang yung pera mo dyan. ENC na pistol, sablay yan. We are speaking about pistol, ha? Iba pa yung rifle. Okay? Doon lang tayo sa pistol. Okay ba? Kasi yung iba dyan, nagtaas na ng kilay. Okay? I'm talking about the ENC pistol. Yung ENC pistol, kahit anong gawin mong upgrade dyan, kahit anong gawin mo dyan, later on, madidiscover mo, hindi niya kayang tumayo, hindi niya kayang pantayan ang Taiwan, kahit ang WE man lang. No? Medyo, mostly talaga palpak yan. Yung ENC pistols, no? Yan ang review ko, okay? Ni-review ko, okay? Pero, hindi ko siya sinisira based on my review. Tinanong mo kasi ako sinagot lang kita. Okay? Yun. Sana, huwag ka ma-hurt, ha? Huwag ka ma-hurt kasi, that is the reason why we don't cater ENC pistol. Sa rifle, okay. Nag-cater kami nun. Yung mga high-end rifles nila. Pero yung mga low-end rifles nila, which is hindi ko napapangalanan, hindi namin kinikater yun. Yung mga mid-class, high-end nila, pwede yun, no? Ayun. Okay, no? Ayun. Tinanong mo kasi ako, kaya kailangan ko sumagot, boss. Okay? Ngayon, Lucas, firing. Tignan nyo yung dito ni Lucas kung gaano kumakalog. Gaano kalakas yung unit. Okay, firing. Ang lakas, no? Okay. Animal talaga to, no? Release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos, huwag itatabing may laman, no? Mas safe kung itabi nyo, lalo na itong unit na to. Sabi ko nga, itong unit na to, the Lord of all pistol, hindi mo pwedeng dayain, hindi mo pwedeng biruin. Malakas siya. Just imagine, kung Glock lover ka, ito yung Glock mo, ito siya. Yan siya. Okay? Okay. The Desert Eagle, Deadpool Edition, going sa airsoft natin na si Sir Marvin. The Deadpool series. Okay. Okay. Pakipunas, then box. Then, kung pwede, ready for shipping, ha? Okay, baka may tanong kayo before we end the live. Magsagot tayo ng tanong. Plus, yung mag-share ng ating live video, mga ka-airsoft, tulungan nyo ako, no? Napakaliit na request lang, share nyo yung live video natin. Mamimigay ako ng tactical ball pen at saka tactical knife. Survival kit to na tactical knife, ha? Yan. Ang ganda to, para siyang kasing laki lang. The best to sa mga babae. Halimbawa, para siyang credit card lang. Kasing laki siya ng credit card. Pero yung blade niya, sobrang talim. Grabe ang talim. Nasugat nga ako no? Kaya ayaw ko nang buksan Kasi nung inaaral ko, pumitik Nasugat ako, no? Okay, mamimigay ako nito para sa maswerteng mag-share ng ating live video, no? Share nyo lang po mga airsoft para lumawak tayo sa ating airsoft community, no? Okay? Yan ngayon, saan na ba ako? Baka merong mga magtatanong Deadma ko yung mga nagtatanong na magkano, ha? Pa-shoutout, Idol. Wala pang budget makabili pero may budget na. Bili din ako sa iyo, Billy Idol. Sabi ni John Tarambulo. Ipon lang, boss. Ipon lang, no? Okay. PJC, thank you, boss, sa thought, sabi, no? Shoutout, Idol, Noel Baez, no?
Okay, Boss Bigman, magandang gabi sa sniper rifle. Ilang FPS ang limit? Sabi ni Ian Jake Sebastian. Depende sa game site, pero normally 550 yata o 500 eh. Basta mga sniper 550, 500 to 550 using engaging 0.20 grams. But not necessarily 0.20 grams ang gagamitin mo during the game. Choice mo na kung gusto mo mag 0.36, mag 0.40, mag 0.50. Nasa sa iyo, no? Pero basta sa chrono test, lagi ginagamit anumang unit, pistol, rifle, DMR, sniper, assault rifle, long barrel, anuman ang ginagamit mo, laging 0.20 during the chrono test. Pero ano na, yun nga, kailangan ng result. Alam ko 500, may mga game site na 550, but I don't think na merong nag-aalaw ng 600 or 650. Masakit po yun. Maniwala kayo. Yun yung sinasabi kong hindi healthy. Rogelio Tongol, Big Man pa shout out, sabi niya. No? Alexander Wilhelm, smiley lang, no? Oh, grabe naman, boss, talaga, napakaganda. Okay. Hindi naman makapagitay sa pagdating, lalo na ako na-excite. Okay. Ayon si Sir Jason yun, no? Boss, nakakabenta pa din kayo kahit may gun ban. Sabi ni Miles Spencer, no? Nakakabenta pa din kayo kahit may gun ban. Yes, nandito naman ako sa shop no? Na okay lang naman kung sa shop. At saka shipping naman, 'di ba? Mostly, kung kaya ako mapapansin niyo, shipping online. Kumbaga, paano ba 'to? Hindi natin binibitbit, hindi natin dinadala yung unit. So, mga courier sila, 'di ba? Dinadala sila ng mga courier, pinipick up. Kaya mostly ganun nakikita niyo, 'di ba? Kung mapakikita niyo nga, wala akong ganong post ng journey ngayon kasi nga, 'di ba, gun ban period. Kaya wala tayong mga post ng mga journey, hindi tayo lumalabas. Hindi tayo nag-deliver ngayon. Okay? Okay, good evening, United Arab Emirates, Oscar Sanchez. No, sorry, Boss Big Man, di na maulit, sabi niya. Okay lang, no? Huwag kayong mag-ano. Watching from China, good evening. Prut-purut. Okay, no? Sabi niya, prut-purut. Okay, no? Watching from China raw siya. Okay, idol. Gusto ko ipa-repair M1911. Okay? Bakit po kayo nag-auto? Siya, pero di naman po siya talaga auto. May problema sa loob. Dali mo, boss. Tulungan ka namin, no? Okay, boss, ano cost ng half-cock lang hammer? Half-cock, ulit. Yung hammer niya, half-cock lang. Siguro umiipit or umaano, kumbaga parang sumasabit ba yung hammer. Pag ano, boss, dalhin mo rito, Sir PJ, no? Kaya lang, sa amin mo ba binili unit? Let us know, mag-PM kayo. Yung mga gusto magpa-repair, PM nyo lang, no? Unang-una, sabihin nyo muna kung sa amin nyo binili. If not, let's see what we can do, no? Tutulungan pa rin namin kayo, pero medyo konting pasensya lang kayo, ha? Kasi syempre, mga ka-airsoft, no? Although tutulungan naman namin kayo, pero syempre, priority pa rin namin yung Big Man VIP. Ano ba yung Big Man VIP? Yung mismong client namin. Pero syempre, halimbawa merong dinalang for repair, no, na 5 pistol. Siyempre, tatapusin muna namin yun sa mga client namin. Pero, gagawin din namin yun sa inyo. Mauuna nga lang yun sa mga client namin kasi part of that is the Big Man VIP. Kumbaga, talagang priority sila, no? Yun. Dali nyo lang, pag may problema kayo, sa abot ng makakayanan namin, tutulungan namin kayo, no? Okay? Yun lang, mga ka-airsoft. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa nag-share, please hit the the share button, no? Manood kayo lagi sa akin. Mag-aral tayo, matuto tayo. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod po tayo, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft.
Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day to all.